Hi everyone! It's me, Nikay. So nag-request nga yung anak ko nito na magluto daw ako ng Bicol Express. Pero lalagyan natin ito ng sitaw para naman meron nga itong gulay. May iba't ibang luto rin kasi ng Bicol Express. Hindi lang yung pure baboy tapos lalagyan mo lang ng sili tsaka gata. Meron din kasing Bicol Express na ang ginagamit ay isda or tinapa. Parang lahat naman kasi ng luto ng Bicol ay may sili kaya lahat parang Bicol Express ang version niya. Hindi ko sure sa iba ha kasi sa pamilya namin ganun. Nung magkakasama pa kami sa isang bahay nila mama ng mga kapatid ko nung hindi pa kami nagkakaroon ng kanya-kanyang buhay. Lahat ng lulutuin namin na may gata, palagi yung may partner na sili. Mapaisda man yan, gulay, karne. Sa Bicol talaga maraming iba't ibang luto ng gulay, isda, or karne. Naalala ko nung mga bata pa kami yung madalas naming ulamin mga talbos ng kamote, gulay na langka, puso ng saging, ugob, talbos ng kamoting kahoy, lubi-lubi, lahat yan may gata at may sili. At ang sasarap, ewan ko lang sa ibang lugar kung yung mga binanggit ko ay kinakain din nila. Kasi nung pumunta ako dito sa Maynila, bibihira ako makakita ng mga ganong luto or mga gulay dito. Tapos doon ko na-realize na ay, ang laki pala ng mundo, hindi lang pala yung Bicol. Syempre, pag bata ka pa, akala mo doon na lang umiikot yung buhay mo sa inyong probinsya, kaya hindi mo alam na meron pa palang ibang lugar na hindi kilala yung mga niluluto nyo. Tapos baguhan pa lang ako dito sa Maynila noon, kumain ako or bumili ako sa isang karinderya. Tapos ang binili ko ay ginataang langka. Na-disappoint ako kasi yung gata niya parang tubig be. Walang lasa be. Ibang-iba dun sa luto namin ng langka. Tapos yung langka na niluto nila, meron pa kasi doong tinatanggal. Tapos sinabay nila dun sa pagluluto nila. Tapos sa palengke naman, yung langka na ginugula, yung pag binabalatan nila, binababad nila sa tawas na may tubig be. Tapos pag niluto mo, iba na yung lasa niya. Kami kasi sa Bicol, pagka pitas niyan sa puno, babalatan mo, tatanggalin mo yung hindi kinakain doon. Ganito na lang para mas maintindihan nyo. Siguro naman nakakain na kayo ng hinog na langka, di ba? Yung kinakain lang doon sa hinog na langka is yung dilaw, hindi yung puti, na tinatanggal doon sa gitna ng langka para makuha mo yung laman. Hindi yun sinasama sa paggugulay, kaya nung bumili ako doon sa karinderya, yun yung nakita ko, yung hindi niya tinanggal yung hindi dapat kinakain doon sa langka. Ewan ko lang sa iba ha, kasi sa amin talaga hindi yun kinakain. Wala lang, naikwento ko lang, kaya pag bumibili ako sa karinderya, hindi na langka or may gata na pagkain yung binibili ko. Kasi iba naman nga yung nakasanayan kong lasa at itsura ng gulay sa amin sa Bicol. Kaya mas mainam magluto na lang. Kaso nga lang, bibihira yung mga ganong gulay dito sa Manila. So ito na nga, balik tayo dito sa niluluto ko. Diba kanina ay pinakuluan ko yung baboy hanggang sa magmantika. Tapos saka ako nagisa ng sibuyas bawang. Tapos nung naging golden brown na yung sibuyas tsaka bawang. Tapos nung naigisa na natin siya, inilagay ko na nga itong sili tapos sitaw. At naglagay na rin ako ng gata. Mas maganda sana yung fresh, yung talagang pinakayod mo yung nyog. Yun din naman kasi yung nakasanayan namin sa Bicol kasi karamihan ng puno doon ay nyog. Kaya yung mga gata doon ay fresh mo talagang pwedeng makuha. Punta ka nga lang ng likod bahay tapos maghanap ka lang ng mga nahulog na bunga ng nyog tapos pwede mo na yung gamitin para sa mga lulutuin mong ulam. Kaya nakakamiss pag sa probinsya kasi halos lahat ng pwede mong iulam ay makukuha mo lang sa tabi-tabi, sa likod bahay, libre pa. Yung bibilhin mo na nga lang is yung pangsahog at mga pampalasa. Nakakamiss ang buhay sa probinsya, yung simple lang, nakakakain kayo ng masarap at masustansya. At ayun na nga, malapit na nga itong maluto na niluluto kong sitaw na may sili at karne. Medyo patutuyuin lang natin ito or paiigahin hanggang sa medyo magmantika na itong ating nilagay na gata. Kaya siguro mataas yung kolesterol ko dahil mahilig nga ako sa mga magagatang pagkain. Kasi nga, Bicolana nga ni, kaya nga ni mahilig sa mga magagatang pagkain. Yung sinisipag ako tapusin yung mga voice over ko dito sa mga video ko. Kaso nga lang hindi nakikisama yung paligid ko. Kung hindi may nagpupukpok, merong may nagga-grinder, kung hindi naman maingay yung aso. Kaya madalas akong tamarin. So ayun lang naman. Bye! Thank you sa pakikinig.